Ah, dito ko lang itutuloy yung tawag doon, continue ng live sa page ng Stay in the Line. Dito lang kayo humabol, no? Kasi naputol. Nabanggit na natin, na-expose na natin yung tungkol sa tubig, no? Na yung nakita na kinakupuan ng patotot. O, next. Alam na yun eh. Meron na description eh. Meron na kasing description. Alam na yun. No? Means liquid na doon sa bakuna. No? So, Revelation 18:4. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong makaramay sa kanyang kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang salot. So kung ganon, ay meron palang tubig na kinapo ng patutot, no? Kayo nakakarinig ng salita ngayon sa gabing ito, lumayo kayo para hindi kayo makiramay, madawit sa kanilang salot, no? Kasi ano bang tubig yung Barjo? Ano bang klaro dyan? Sabi mo kasi sa mga post mo, chip in the shoulder eh. O maya, darating na tayo dyan. Bible tinago sa hiwaga, ang propeta naman tinago rin sa hiwaga. Sa salitang ano naman nilagay niya? Sa salitang chip in the shoulder. Oy, kung kayo magpapakamangmang pa doon, bahala kayo. No? So, ano sinabi niya? No? O yan, huwag kayo makaramay sa kanyang kasalanan, huwag kayo makatanggap ng kanyang salot. Ano bang salot tinasabi ng Biblia rito? 2 Thessalonians 6:17-18. Karugtong to na kanina sa Stay in the Line. Habol na lang kayo rito. I-edit ko na lang mamaya pagtapos ng gawain. No? Kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, huwag kayo magsihipo. Ano bang salitang hipo? Iba yung pagtanggap ng kabuluang aral at saka yung hipo. Kaya yung dahilan, sinabi yung noo. Yung mga spiritual wrong doctrine, pagtanggi sa salita, at kaya yung kamay na dinampot, hipo, means yung pagkuha sa physical na marka ng hayop. Kaya yung binanggit ito, huwag kayo magsihipo sa mga bagay na marumi. So yung pagtanggap nyo ng marka ng hayop, ng physical, marumi yan. Oh. Marumi yan. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo tatanggapin. Ako at ang inyong magiging ama at kayo magiging aking anak na lalaki, babae, sabi ng Panginoon sa makapangyarihan sa lahat. Kung hindi kayo maghipo. So yun ang hindi nakahipo sa marumi ng mga bagay na yan ay anak na lalaki at babae ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Yung hindi nakahipo. No? So, kung nakahipo, mag-repent. Kaya nga may babalay. No? Ano ba yung hinihipo? Sinasabi Barjo, ano yung hindi hipo? Darating na tayo dun sa physical. No? Pero pinakita ko na sa inyo kanina, yung tubig, balinaw na yon. No? Yung kinakuroon ng mga patutot. So ito na. Sa token 1963, ang title. Ano ang tungkol sa marka ng hayop? Ang tumanggi sa banal na espiritu. Diba? Yung noo yun. Pagtanggi sa salita. At karugtong sabi niya, minarkahan ng hayop, darating ang parusa. Ayun pala. No? So ang pagtanggi sa salita ng Diyos, pag nanatili ka dyan, marka ng hayop yan, at darating daw ang parusa. Kaya pala ang pangbanggit doon sa Revelation 13:4, no? Upang huwag kayo makaramay sa kanyang salot, huwag kayo magsitanggap ng kanyang salot. Yung salot, yun ang parusa. So yung mga nakatanggap pala ng marka ng hayop, sorry, hindi ako nagsasalita. Hindi ako nagsabi niyan. Kundi ang Biblia at ang propeta na kayo ay nakatanggap ng parusa. Bakit kayo pinarusahan? Dahil noon may kalikuan kayo. 2 Thessalonians 2:11 na nagpapatunay. Hatol, di ba sabi doon? Dahil hinatulan silang lahat na hindi nagsimpalataya sa katotohanan. Ano ba yung hatol? Di ba parusa yun? Dahil dito pinadala sa kanila ang paggawa ng kamalian at nagsipaniwala sa kasinungalingan. Ayun ang hatol, yung nagsipaniwala kayo sa kasinungalingan. Hatol yun. Parusa yun. Yun. First hakbang pa lang yan. Yung second na parusa sa impyernong physical. No? Meron ng white or judgment eh. Meron din paghatol, yung tinanggihan mong salita. Ang nagsasampalataya, hindi natulan. Ang nagsampalataya, hindi natulan. Ang hindi sumampalataya, natulan na. Tapos na. Pero hindi pa yun. Meron pang white or judgment, final yun. No? Kung dito naman pinurusahan kayo, nakatanggap kayo ng kasinungalingan, no? Pinatay kayo sa espiritu, mayroon pang pangalawang kamatayan sa impyerno. No? Araw at gabi kayo papahirapan doon. No? So na. Ano yung binanggit doon? No?
Huwag daw kayo maghipo. Oh? Huwag kayo magsihipo sa mga bagay na marumi. Ano sabi doon? Oh, yun, token, no? Ano ang tungkol sa marka ng hayop? Ang mga tumanggi sa balan ng Espolo, merkahan, darating ang parusa. Yun ang parusa doon, no? Yung nagsihipo. Oh, ito, ano yung hinipo nila? 1964, ang pista ng trompeta. Kaya sila'y tatanggap ng iba pang tatak ng halimaw. Isang larawan ng halimaw. May isang larawan na ginawa para sa halimaw. Yan ang hinihipo nila. Yung larawan na ginawa para sa halimaw. Ano yun? No? Yung hula ng propeta sa token pa rin ay sa Life and Worthy ang title sa 1963. No? Saan magaganap yan? Yung may isang larawan na ginawa para sa halimaw. Sabi ng propeta, ngayon magkakaroon ng isang marka ng hayop. Darating ito balang araw. So nakahula pala. Ang marka ng hayop sa physical, darating daw ito balang araw. Oh. Kasi ang marka ng hayop sa spiritual ay nangyayari na yan noon pa. So pag sinabing marka ng hayop, darating ito balang araw, physical yun. Yung ginawa ng larawan, ginawa para sa halimaw, ang ibig sabihin nun. No? Oh, so yung dumating na siya, Revelation 13:14, nadaya nila mga nasa lupa sa tanda ng kanyang pinagkulungan sa paningin ng hayop at sabi na nasa lupa, dapat silang gumawa ng isang larawan na mayroon sugat at tabak. Ayun na, bibilisan ko na lang. So, yun nga, nagsitanggap sila ng larawan ng hayop, Revelation 13:4, at sila nagsisamba doon. Ibinigay nilang kanyang pamalaan sa hayop, nagsisamba sa hayop, nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sino makakabaka sa kanya. So yun na, nadaya na sila doon. Ngayon, Revelation 16:1 sa 2, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa santuaryo, nagsasabi sa 7 anghel, humayo ka, ibuhos mo ang 7 mangkok, sa kagalitan ng Diyos, humayo ka, ibuhos ang kanyang mangkok sa lupa, naging sugat ng masama, mabigat sa taong may tanda ng hayop. Yun na. Kaya yun ang dahilan, mayroong mga tao na mga physical talaga nagkakaroon ng sugat, no? O nabubulok ang laman dahil sa epekto, no? Iba kasi yung side effect lang na mawawala kasi bakunado rin man tayo noon. Yung bakunado, yung bakuna ngayon hindi talagang habang tatagal, para kang, ay tawag dun, habang sinisira talaga yung katawan mo, no? Hanggang sa mawala, mamatay, no? Luke 21:28, datapwat kung magsimula mangyari mga bagay ito, magsilingin kayo sa inyong ulo sapagkat malapit ang pagtubo sa inyo. Oh, alin mangyayari mga bagay nito? Oh, magsilingin daw pag malapit na mangyayari mga bagay nito. Oh, ito yun. No? 1957, tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Maliwan pa iklin mga araw, walang lamang maliligtas. Kung kaya, pabatayan ko, sinabi ko sa inyo, sa huling araw na talaga tayo, di na magtatagal, darating ng Panginoon. Tamang sinabi doon, pag nakita niyo mga bagay nito, itaas niyang ulo, malapit ang pagtubos. Sinagot ng propeta, tama. No? Hindi na magtatagal, darating ng Panginoon. Oh, ito ang sign. Pag malapit na dumating ang Panginoon, ito ang tanda. No? Isa sa mga tanda. Subalit ang Espiritu ng Panginoon, nakikita niyo ba? Pag-isipan niyo, nakikita niyo ba mangyayari? Bago itong pagbuksan na parating na magkatid sa marka ng hayop, natutupad sa kasulatan sa pamimilit nila ng mga tao, so matapos na makapangyarihan na ginawa sa ibang bansa, pipilit ng mga tao sa mga bagay hindi naman dapat tanggapin. So yun ang isang naganap na tanda, isang palatandaan na malapit na bulag ang Panginoon pag nakita yung mga bagay na itaas niyo yung ulo. No? So, ngayon, pinipilit ang mga tao sa mga bagay hindi naman tanggapin. Bakit yung iba tinanggap? Yung iba naman hindi. Sa matinding pagbuksan na magatid. Kasi sabi sa 1962, at kakamtin nitong birhen ng 7 bayan, ang kanyang kaaway, ang title, kita nyo, sinusubok ng iglesia, tinitingnan kung siya ay manindigan o hindi. Hindi man sila nanindigan. Hindi sila nanindigan sa salita ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? First Corinthians 3:13. Ito nangyari sa kanila. No? Hindi man sila nasubok. Sinusubok lang sana sila upang tingnan kung maninindigan sila o hindi. Ito nangyari sa kanila. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ay magsasaysay. 2020, nasaysay na. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, mahayag ang apoy, sinusubok ng gawa ng bawat isa na iyon. Kung ang gawa ng sino man manatili ang kanyang tinayo sa ibabaw na iyon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, sa kapagsubukan. No? Pinipilit ang mga tao sa bagay hindi naman dapat tanggapin. Nagpapilit naman kayo. Mga bagay na sunog, malulugi siya, ngunit siya ay kanyang sarili ay maliligtas. Ganun may tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ganun nyo nalaman na kayo templo ng Diyos? O bakit napasok dito yung templo ng Diyos? Ibig sabihin, pag nasunog kayo sa apoy ng pagsubok na yon, ay pag natalo kayo doon na sinabi ng Biblia, ay gigibain nyo yung templo ng Diyos sa pamamagitan ng
matinding pagpuksa ng paghatid sa marka ng hayop. Hindi ba nyo nalalaman ang templo ng Diyos? Biblia na mismo nagbibigay description, hindi na ako yan ha. Nagbabasa na lang ako. Hindi ba nalalaman kayo templo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo? Kung gigibain, ayan, malaman, kung gigibain nyo ang templo ng Diyos, kayo'y gigibain din niya. O ano ba nangyari? Hinayaan yung gibain ang templo ng Diyos, kaya anong nangyari resulta? Pinapatay kayo sa bakuna. O, di ba? Kung gigibain yung templo ng Diyos, siya ay gigiba din ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Ang templo ng Diyos ay kayo. O bakit yung sinira? O, kaya ang dahilan, yung nagiba sa cellphone ng Diyos, matapos kayo nasubok, o ang gawa ng bawat isa ay mahayag daw, o, ang pagsubok lang naman sa buong daigdig, yung matinding pagpuksa ng pagdating sa marka ng hayop eh. Matinding pagpuksa eh. Sinusubok lang naman ang mga nanaan sa ibabang lupa upang subukin eh. Nagpatalo naman kayo. No? Ibinigay nyo sa marka ng hayop. No? O, ang talata niyan, Revelation 3:10. Sapagkat tinupad mo ang aking salita ng pagtitiis, ikaw naman aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong salibutan upang subukin ang mga nanaon sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. O, tinupad niya. Sinagot ng talata yung sinabi ng propeta kanina. Pag nangyari na yon, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Pag nakita niyo mga bagay na ito, ang matinding pagpuksa ng paghatid. Ako'y darating madali, panghawakan ng matibay ng sa iyong putong upang huwag kunin ng iba. O, nakuha sa magitan ng pisikal na marka ng hayop dahil ibinigay niyo. Oh, kaya nga sinabi ito, ang magtagumpay, gagawin ko ng haligan ng aking templo ng aking Diyos. Isusulat ko ang kanyang pangalan. So, sa nagtagumpay, kasi hindi lahat nagtagumpay sa kapagsubong sa buong salibutan. So, sa hindi nagtagumpay, ano nangyari doon? Siyempre, hindi nakasulat sa aklat ng buhay yun. Kaya yun ang sinabi ng propeta 1964. Ano ang gagawin natin dito sa Jesus na tinawag na Kristo? Ang lahat ng pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, tatag ng lupa, ay kukuha ng markang ito. Mga hinirang lamang itinalaga makakita nito. Ang siya nakakita nito, karamihan sa kanila ay makakaligtaan itong isang bilya. Ayan dahilan, kaya maraming mga ministro, maraming reliyon, nakaligtaan ito isang bilyong bilya. Litong-lito sila. Bakit sinasabi nila ang bakuna may kilalan sa marka ng hayop? Masyadong weirdo, no? Parang mga mangmang sila, tayo pa naging mangmang sa kanila. Oh. Oh. So, depende na lang sa inyo yan. Kung kayo'y nakarinig ng babala dahil hindi kayo nabalaan, sumampalataya naman kayo, humabol kayo, hindi, mga hirang kayo, kasi mga hirang kamuntik di madaya. Pero kung papanindigan nyo pa ang mali, problema niya na yan. Kasi nakahula yan eh. Ayaw nyo matanggapin. Marka talaga ng hayop yan. 1965, pagpili ng isang nobya. Yan, eksaktong kataon ng maring hindi na ako mabuhay upang makita ko ito. Naniniwala ako, ngunit kayo mga kabataan, tandaan nyo, marinig kayong mga ministro, magsasabi niyan, mangyayari yan sa katapusan, at yan nga ang tatak ng hayop, o physical yun. Mangyayari daw sa katapusan. Physical na marka ng hayop yun, hindi yun spiritual. Tapos na tayo spiritual na pinag-usapan natin kanina. After ng inyong pagpapatotot, ang bunga ng inyong pagpapatotot, yung sinasabi sa Biblia na salot at parusa. Ito na yun. Nang inyong natanggap. No? Ano tatanggap nila? No? 1962, ang pagwawakas ng panong ebanghelyo. Kita mo, pagwawakas. Nandito pa pala ang nobya nandito pa pala ang nobya pag nangyari yan. Ang alin? Napagtanto ko sa mga bagay na katagdang mangyari kapag nakita mo ng isang chip sa kanyang balikat. So, pagtatapos na pala ang ebanghelyo yun, ibig sabihin malapit ang rapture. Oh. Chip sa kanyang balikat. So, gusto niyo bang klaro? Na chip ang balikat, na bakuna yan? Oh. 1962, ang communion. 105. Yan ang problema sa mga tao, yan ang problema sa mga iglesia. Napakarami natin pangsanggol na itinuturok. Ano ba tinuturok? Bakuna na nga yan eh. Na pangsanggol na tinuturok sa telehulyan na gawa ng tao. Hanggang tagta rin tayo nito. Ano ba sinabi ng propet ng Papa sa Roma kanina? Kailangan nyo tanggapin ang kompletong dosed para kayo makapasok sa langit. Ayun sinasabi nito. Hanggang sa tagta rin tayo nito. Ang kailangan natin ang bakuna ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Oh. Pero ano ginawa nila? Bakuna tuloy ng Papa sa Roma ang tinanggap nila imbes na bakuna ng Diyos. Oh? Oh. So bakit sila nakatanggap ng bakuna o chip in the shoulder? Sabi ng propeta rito, 1958, pakinggan ninyo siya, sabi niya rito, siya'y paroot, nakikisaw-saw sa chip sa kanyang balikat. So yun ang nangyayari sa kanila. Yung mga Kristiyano, nakikisaw-saw sa chip sa kanyang balikat. Nagsasabi sila mga Kristiyano, pero nakikisaw-saw sila. Kaya isa silang bahagi ng mga anak ng ina ng patotot. Nakita nyo na? Oh, yan ang physical na marka ng hayop. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Dahil binanggit yan doon sa kanila sa Revelation, binanggit natin. Ano nasa likod ng tubig sa babaeng patotot?
sa mga bansa, mga bagay na yun. Oh, inuupuan ng patutot yung tubig na yun, ang binasa natin kanina. Oh, ano ba yung laman ng bakuna? Liquid. Tubig na may halong nanoparticle na matinding pagpuksa nga lang sa paggatid ng marka ng hayop. Yun lang. So, ano nangyari sa kanila? Sa huling araw, 1961, tapos na ako, ang lihim ng piyesta ng Gabriel kay Daniel, ang title, malalantad na sila sa huling araw, sabi ng propeta. Paano sila malantad sa huling araw? Last quote, tapos na tayo. 1961, ang marka ng hayop at ang tatak ng Diyos, number 2. Paano sila malantad sa huling araw? Ang Biblia ay hinulaan si Ezekiel na propeta, ang banal na espiritu ay dumating na nagawa ng eksaktong katulad ng sinabi, kahit maliit na sanggol ay sinabi mananalaytay. Ngayon, tandaan, sinabi sa Biblia, huwag palampasin kahit sino, maliliit na bata o matanda, lahat sa kanya, lahat na hindi nakuha ang selyo ng Diyos na ito ay minarkahan. Kita nyo, pati bata. Kung ngayon marka ng hayop, pati nga sanggol na spiritual, wala pa namang free will ang bata Ibig sabihin, literal talaga na marka ng hayop, may dumating. No? Na hindi nyo naman pinapaniwalaan kasi mga letra by letra kayo, o wala kayong pananampalataya, o gusto nyo kasi idot-dot sa inyo literal na vaccine. Sinabi nga ng binasa natin kanina inupuan ng tubig ng patutot, inupuan ng tubig ng patutot sa mga bansa at mga, di ba, binasa natin kanina. Mga bata, sabi to. Saan na yun? Saan na yun? Huwag palampasin, maliliit na bata, matatanda, at lahat ng hindi nakuha ng selyo ng Diyos ay minarkahan. At tingnan kung sino-sino minarkahan nito, o sino-sino pa. Ang mga lalaking matatagal nang naglilingkod sa kanilang mga simbahan, mga elders, kaya lahat ng mga elder na alam ko, kilala ko. Wala pa akong elder na kilalang sikat na hindi bakunado nahula pala ng propeta yan. Yung matatagal na naglilingkod sa kanilang simbahan, mga saserdote, kita mo, mga pari, nahula pala yan. Mahuhusay na mga pari, mga scholar ngayon, isa'y nakaalam na totoo yan. Totoo talaga, Brother Branham. Ano ba, sigurado rito, na totoo ba ito? O tulad ng school, tulad ng banal, katulad ng malalambing, pamabait. Nakatanggap ng marka ng hayop, malalambing, nakatanggap ng marka ng hayop. Malalambing, marahil, mabubuting tao, mabubuti sila, mabubuti kayo, pero nakatanggap ng marka ng hayop. Mayayaman ng mga bansa, mayayaman ng mga pastor, mga mananampalataya. Ngunit hindi ito magiging dahilan. Ibig sabihin, kahit mayaman kayo, mabait kayo, etc., mga bagay na yun, hindi yun dahilan daw. Makakatanggap talaga kayo ng marka ng hayop kung kayo ay sumang-ayon sa pagiging patutot. Bakit yung mga bata wala man ng free will? Bakit nakatanggap ng marka ng hayop? Dahil sa magulang na kamangmangan. Biro mo, magulang na mismo ang naghahatid sa center Dahil palagay magpupunta yung sanggol doon, maglalakad doon, baby pa, pupunta doon sa center para magbabakuna. Mag-isip na lang kayo. Dahil yung nanay na kamangmangan niya, o yung tatay kamangmangan niya, dahil blanco man ang kanyang unawa sa doktrina ng Diyos tungkol sa marka ng hayop, binuhat niya yung sanggol, papunta ng center para bakunahan, pati yung bata. Pero kung bata ang magdedesisyon para magbakuna, hindi nyo gagawin yun. Nadamay lang ang bata dahil sa magulang. Kaya yun ang sinabi na pati ang sanggol, pati ang bata ay nakatanggap ng marka ng hayop. Pero kung spiritual yan ang marka ng hayop sa pagtanggi sa salita, wala silang kapasidad na tanggihan ng salita kasi wala pa silang free will. So, sa madaling salita, physical na marka ng hayop yan. Klarong-klaro. Pinapasinungalingan nyo lang para hindi kayo mabukong mayroon kayong marka ng hayop. Mga pastor diyan na nanonood sa oras na ito. Ayaw nyo lang kasi mabuko, nakatanggap kayo ng bakuna Kaya dinidinay nyo para maitago nyo ang katotohanan na nadaya kayo ni taning. Diba? Last verse, Ecclesiastes 9:12. Sapagkat hindi nila nalaman ang mga taong kanyang kapanahunan, kung paano mga isda nahuhuli sa mga lambat, kung paano mga ibon nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng tao nasisilo ng masamang kapanahunan ito pagkat biglang nahuhulog sa kanila. Nahulog ba bigla? Siguro iniisip nyo, marka ba ng hayop yung bakuna? Parang nabigla naman ako. Kung totoong bakuna yung paano na lang? Nakakabigla naman. Tinanggap ko pa naman. Ano yun, natuso ako? Biglang dumating lang? Nasa iyo kung mag-repent ka. Bigla ang araw, dumating sa kanila. Kaya,
Kayo na lang mag-isip kung tutok pa rin yung sinabi rito sa Ezekiel, last verse, 3:19. Subalit kapag binigyan mo na sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila. Di ba nakakamatay ang bakuna? Matinding pagpuksa sa pagdating ng mga karga ng hayop, nakakamatay yan. Sinisira talaga ang katawan, pahantong talaga yan doon. No, subalit kapag binigyan mo sila ng babala, hindi sila magsisi sa kanilang kasalanan, mamamatay nga sila sa kanilang kasalanan. Ngunit hindi mo na iyong pananagutan. So wala na akong pananagutan sa inyo. Nailahad ko na ang kabuuhan aral ng marka ng hayop, kasama sa espiritual at kasama sa literal. May naiwan pa tungkol sa batasan ng hayop, pero napangaral ko na yan, obvious na yan. So hindi ko na isasama, wala ng oras, kaya wala na akong pananagutan sa inyo. Nasa kamay na kayo ng Diyos. Kung kayo talaga ay bahagi ng programa ng Diyos sa kanyang kaligtasan, imposibleng mabigo yung sinabi ng Diyos, ang tupa ko ay hindi maagaw sa aking kamay. At imposibleng pasinungalingan ang sinabi ng salita ng Diyos na sinabi, no? Pag ang Espiritu ay dumating, papatnubayan kayo sa buong katotohanan. Ibig sabihin, kung hindi pinatnubayan sa buong katotohanan, walang Espiritong dumating. Kaya karamihan ng mga natanggap na marka ng hayop ay ang Godhead nila ay tao si Kristo. Kasi walang Espiritong dumating. Imposibleng kung ang Espiritu ay dumating, yung Espiritu na yan magtuturo, oy, tao lang ako. Imposible yun. No? Ang Espiritu ay Diyos eh. Nagpakatawang tao lang naman sa panahon ni Jesus eh. Kasi ang Espiritu walang dugo para magtubos. No? Ngayon, bumalik na sa Espiritu, si Jesus Kristo, ay nasa anyong Espiritu, ay sabi sa Revelation 21:7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito. Ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. So, ikaw naman ang anak na ngayon. Tapos na siya. Anong ginawa niya sa una? Pinagkakasundo ka lang sa kanyang sarili ayon sa sinabi ng Biblia. Matapos kayo pagkasundo, ang magtagumpay. Paano magtagumpay? Sumampalataya ng lubusan. Hindi sin is unbelief. No? Sampalataya talaga. As in. No? Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito. Ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging ano ko. Anong salita magmamana? Yung sinasabi ng salitang adoption. No? Adoption means siya ang naging anak, nagpakatawang tao, ikaw naman yung magiging anak ngayon. Kasi kung by letra siya, anak siya ng Diyos ngayon, di dapat apo ka. O kung may ama ka, kung letra by letra ka rin may ama, dapat may nanay siya. Wala naman siyang nanay. Kahit si Mary hindi niya nanay. Ginamit lang yung si Sidlan incubator para isilang si Jesus Kristo no? So, yung ama doon tinago lang sa salitang ama, pero ang totoo nun means may akda ng salita, nagpakatawang tao ang salita at nahayag sa laman. Tinago lang sa hiwaga. Yun susunod, Lord willing, yan ang topic natin kung pagkalooban ng Panginoon. Kaya hanggang dito na lang sa ating pagtatapos. Naibaga ko na sa inyo lahat. Wala nang pananagutan sa inyo kung bakit natin naidugtong ang bakuna sa marka ng hayop. Kasi marami nagsasabi, bakit sinasabi mo bakuna marka ng hayop samantalang marka ng hayop ay pagtanggi sa salita, wrong doctrine, religion, mga bagay na yan, denomination. Bakit napasok ang bakuna yan? Pinakita ko na sa inyo. Simulan nyo sa umpisa, sa mga hindi nakanood, hanggang sa dulo, pinakita ko na sa inyo, may verse to verses, kahit nga yung physical na vaccine na sa Bible, hindi nga lang sinago sa salitang vaccine, itinago niya sa salitang ang tubig na inuupuan ng mga patutot sa mga maraming bansa at mga wika. Ano yung tubig? Ano bang laman ng bakuna? Liquid, tubig na may halong nanoparticle. Connecta sa 5G para sa digitalization, para hindi makabenta at makabili sa araw na darating, sa second pandemic. Kaya hanggang dito na lang tayo sa ating pagtatapos. I hope clear. Pag pinasanungalingan nila yan, may judgment yan. Yan ang babala ko sa inyo. Marami nang pinanagot ng Panginoon sa pinasanungalingan pa rin kahit binigyan ng linaw ng Panginoon. Hindi lang sila pinatay sa espiritual. Babala ko lang sa inyo to. Matakot kayo sa Diyos. Baka saktan kayo ng Diyos at parusahan kayo. Ang iba sa kanila, pinatay pa nga sa pisikal. Natupad ang Isaiah 41:9. Lahat ng mga ngaway sa iyo ay mapapahiya. Lahat mga kipaglaban sa iyo ay papanaw. Hindi ko naman kayo gusto mamatay, pero sabi rin ng propeta, kung ikaw nag-aangkin ng Kristiyano,
at tawag doon ay ikay nagpapatuloy sa kalikuan at tinatanggihan mong salita ng Diyos, kukunin ka na lang sa mundong ito. At yan nga mangyayari. Hindi ako nagpapatibay niyan, ang salita palagi. Oh? Ang salita ng Diyos ay babala, hindi naman ako nananakot sa inyo, kundi ipakita ko sa inyo. Ang salita ng Diyos ay dapat lang katakutan. No? Hindi dahil tinatakot ko kayo, kundi dapat kayo matakot na hindi kagaya ni Tomas. Naniniwala lang sa mga bagay na nakikita, kundi dapat yung paniwalaan kahit sa mga bagay na hindi nakikita. Kung may Diyos ka, maniniwala ka may Diyos. At pag hindi mo pa naunawaan, hantayin mong ipaunawa sa'yo, maniwala ka lang, later on, mauunawaan mo din. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Panginoon naman, na isa-isa inyong mga bagay nito upang malihad ang kabuuan, Panginoon, mga doktrina tungkol sa marka ng hayop, Panginoon, hanggang sa maging literal ito sa aming kinakabuhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, naman sa kamay niyo na mga salita niyo, Panginoon Ama, at sa mga nakarinig nito, Panginoon Ama, na kayo na bahala sa kanila, Panginoon Ama, kung sila ay anak niyo, Panginoon Ama, sila ay susunod sa inyo. Panginoon, kung wala silang bahagi sa programa niyo, Panginoon, wala akong magawa, Panginoon Ama. Dumadating ang babala para sa lahat pa rin. Kahit sila ay mga hindi bahagi o bahagi man, dumadating ang babala para wala silang maitanong o maisumbat sa araw ng paghukom. Panginoon Ama, nabagkampanon ko ng mga bagay nito. At ako'y pagod na, Panginoon Ama. Bahala na po kayo sa kanila, Panginoon Ama, at pagpalain yung inisin ito, gamitin yung palagi sa inyong kalawalatian lang, Panginoon Ama. Kung naman kailangan ng bawat isa, tayo sa kanilang pangalan pala, kanilang tinanggap. At ganun din pa pangalan ng ministry ito at sa mga pang-araw-araw ng kailangan. Lahat ng mga bagay ito, inuwi ka po rin pagkasalamat sa dakilang pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Sa Panginoon Kristo, Panginoon naman, kayo maghawak ng tabi, kayo magpala sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen.